wait! Welcome to Vancouver! And guys, nandito na kami sa Seattle Airport and nakapasok kami ng security check. So, ayun. Order na kami ng food. So, dun sa Asian restaurant. Ang pangalan lang? Manchuwok. Manchuwok. Orange chicken tsaka rice yung in-order. Masarap. Love. Mabilis lang naman yung process. Medyo ano nga lang, maraming tao talaga sa airport na to. And welcome to Vancouver. It's currently now 3:50. Please remain seated with your seatbelt fastened. All carry-on baggage safely stowed until the seatbelt sign has been turned off. The next day. Good morning, Tipiters! And I think let's declare it na lang. Ito yung official na first day namin kasi ngayon lang talaga kami mag-explore sa Vancouver. Kasi kahapon, we arrived here around, I think, 4 p.m. 4 p.m. ba? Oh, 4 p.m. Ayun, wala na kaming time para maglakad-lakad. Ang ginawa lang namin kahapon is mag-dinner sa Patmao, isang Thai restaurant, and sobrang sarap. Check nyo yung footage. Ayan, yan kami kumakain. We're staying here dito sa Sandman Suites and ganda. Actually ito si Yosh. I-home tour na kayo. So nandito na tayo sa Sandman Suites in Vancouver along Davies Street. So itong Davies Street ay it connects Yale Town, which is the university town ng Vancouver, at saka West End, which is the residential area. Medyo upscale daw doon. So ito, nasa gitna tayo. Pero, it's a 20-minute walk from the train station, kaya hinihingal kami pareho. Si Vince hinihingal din. Ayun. Okay lang naman yung 20 minutes, kaya lang pataas kasi siya. Tapos may dala kaming maleta. So yun yung hindi namin na-foresee. Pero at least alam nyo na. So next time, i-Uber nyo na lang. Or i-bus. Kaya lang masikip sa bus kapag maraming dala. So, ang binook natin ay 1-bedroom suite. Medyo mahal ang mga hotels dito sa Vancouver, pero itong suite yung binook natin, itong specific na Sandman Suites na to, kasi isa siya sa pinakamura and maganda naman yung
reviews niya. So, dalawa yung pinagpilian namin. Pero, ito yung nanaig. Malalaman niyo mamaya kung bakit kahit medyo mahabang lakad siya from Granville Street, dito kami nagstay. Yun. So, ang binook namin is 1-bedroom suite. Nakalagay no view. Pero, may view. So, bagong renovated yung room. Pagpasok niyo sa room, ang unang bubulaga sa inyo is itong closet. So, pasensya niyo na, nandiyan na yung mga maleta natin. May 4 na hanger. Malaki yung closet, pwedeng magtago-taguan. Sunod is, sa kaliwang side, is ang tawag dito? Toilet and bath. So, alam niyo na bagong renovated, oh. Ganda. Meron ding bathtub. May bidet ba? Walang bidet. Yun lang talaga. Hindi mo maaasahan ng North America dyan. Okay, so yun. So, water pressure test. Malakas. Okay, meron ding dental mirror. Yan. Okay, ano na. Atras. Wait lang, ibababa ko lang itong ating kasi mabigat na init. Okay. So, ano to? Laundry. Yan. So, ito yung kanilang washer and dryer. So, kanina sinabi ko, diba, parang ano yung naging deciding factor? Bakit kahit medyo out of the way ito yung pinili namin? It's because of this. Kasi, context, pang siguro 11th or 12th day na namin dito sa North America. First day namin sa Canada, pero nanggaling kami ng LA, Anchorage, Fairbanks, tapos ngayon, kasi na tayo, Vancouver, and so, ibig sabihin, marami na kaming damit na nasuot. So, kailangan namin maglaba. And mas gusto namin na kami nila yung maglalaba kaysa ipalabas sa labas. Kasi mahirap din maghanap ng laundromat minsan. So, ito yung reason kung kami dito nagstay. Kasi meron siyang washer and dryer. Ayan o, may dry, auto dry. Ayan. So, yun. So, after that, ang kagandahan din, isa sa mga reasons kung bakit dito tayo nagstay instead na sa proper hotel is kasi meron siyang kitchen na in the long run ay mas makakatipid tayo kasi ibig sabihin pwede tayo magluto or kung hindi man tayo magluluto, pwede tayong mag-take out, bumili, kainin yon tapos yung matitira ilalagay natin sa ref and the next day pwede natin iinit or sa ibang araw. So mas tipid yon in the long run, kesa eat out and eat out all the time. And malaki yung room. Yung suite, malaki siya. Look. Malaki. Yan. Tapos may coffee. Yan, may to-go cup. Dark roast coffee. Yan. Merong toaster. May water heater. May cups. Tea kettle, glasses, may oven, wala. Ayan, so may baking, may measuring cup, may bowl, di ba, kompleto. So, yun. May dining table na maliit, marble, and my living area set, and my working desk. And meron ding pagkalaki-laking TV, flat screen, syempre. Yun. So, kanina sinabi natin, walang view ang binok natin, pero nilagay tayo sa room na may view and may balcony. Labas tayo. So, ito yung Davie Street. Ang Davie Street din ay isang LGBTQIA+ na area dito sa Vancouver. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga paligid, maraming pride flags. Ayun, makikita nyo yung mga kapitbahay, may pride flags. And then, ayan, yung skyline ng Vancouver, maganda. Pwede tayo mag-pictorial dito. Bibili na lang tayo ng wine. Ibig sabihin, konti lang yung nagsistay dito ngayon kasi binigay tayo sa magandang na bagong renovated. Punta na tayo sa bedroom.
So, ito yung bedroom. So, it's a double bed. Double lang ito, no? Hindi to king size, hindi to queen size. Double bed. Meron ulit window. May heater / aircon dito sa baba. May alarm clock. Ayan. May controls. And, meron isa pa ulit TV. Yan. And isa pa ulit na closet. Maraming hangers na dito. Merong ironing board. And ito. Lagyan ng maleta. So, ayun. Di ba maganda? Kung tama yung pagkaalala ko, yung room na to can accommodate up to 4 people. So, dalawa lang kami ni Vince. So, hindi siya ganun kasulit kung dalawa lang. Pero, promise, isa to sa pinakamura na namin or pinakasulit na nahanap. Yung ibang hotels dito, mas maliit pero mas mahal. Ito, oo, medyo out of the way. Pero, kita nyo naman, mas komportable, mas spacious. So, kung 4 kayo, kanyari family kayo or friends kayo, group of 4. Hindi ko matandaan kung 3, good for 3 or 4. Parang alam ko good for 4 ito. Makikita nyo sa screen kung 3 or 4. Pero, sulit na siya. Kasi, kung group kayo, mas marami kami divide. Diba? Yun, so yun na muna. Babalik na tayo kay Vince. Back to you, Vince. Ayan, thank you Yosh sa palong tour dito sa ating hotel. And ngayon, ang gagawin natin is... Ano gagawin natin? Ano gagawin for today? Today, we're going on a nature tour. Invento ko lang yung pangalan. Pero meron tayong 3 pupuntahan. Ang una is salmon hatchery. So makikita daw natin yung salmon na nagja-jump, nagli-leap upstream. Number 2 ay yung Bruce Mountain. Yun yung parang may gondola sa taas. Tapos sabi nila may bear din daw doon na ni-rescue. And yung pangatlo ay Capilano Suspension Bridge. Yun, yung gagawin natin today. Ilang hours yung duration na? It's a 6.5-hour tour, so we should be back here by... A few moments later. By 4:30 or 5 p.m. 5 p.m. Ganun. Dapat nandito na tayo, which is good para maka-work pa tayo sa gabi. Nakita na kami ng pick up sa amin. So, 10 a.m. yung pick up time dito. Ang actual start na tour is 10:30 a.m. So, we think na kami yung unang susunduin. Ayan. Hintay na lang tayo. And dumating na yung aming sundo. So we have Manila, Australia, and then Saskatoon. Lilipat pala tayo ng bus. Thank Have a you. great time. So, ang first stop natin guys, dito sa gondola. Akyat tayo dun sa taas. May ginagawang bagong gondola dun sa kanila. Kita niyo sa screen yung ano yung tsura. Pero for now, ayun yung luma o yung current. Siyang malaking gondola / shop. After namin mag-cable tour, nandito kami sa Oyash. Saan tayo? Grouse Mountain. Ang Grouse Mountain, yan nasa loob na. Habang patulog ako.
So, ayan. Ang ingay ng background dahil nga ang daming construction na nagaganap preparing for winter. So, isa tong parang ski resort din pag winter season. Anyway, so ngayon nandito na kami sa mga grizzly bears. So makikita natin sila nasa enclosure. So ang sabi sa amin, yung mga grizzly bears dito, hindi na sila pwedeng pakawalan sa wild dahil nga nakita sila mga cubs pa lang. Dito sila dinala. So ngayon makita natin sila and then later, babalik tayo dun sa nagalingan natin kasi may activity din. Hindi ko alam anong activity, papakainin ba yung bear or something. But anyways, check na lang muna natin yung mga information na nandito. Yan. How big would you look standing next to a bear? Yosh, demo. Ayan. Yung pinakamaliit, sun bear, tapos black bear, then grinder, then kula, then polar bear. Yung polar bear, yung pinakamalaki. Bear na nakita natin, it's a grizzly bear. Laki niya, no guys? Mas malaki nga siya kaysa sa brown bear na nakita ko sa Alaska Conservation Center. Pero meron akong trivia. Go. Ang brown bear at saka grizzly bear ay same species. Magkaiba lang sila ng habitat, pero genetically parang sila. So yung brown bear mas coastal, yung grizzly is mas forest. Yun yung natutunan ko sa University of the North Museum. Eto na, owl talk na. Parang crispy na donut. Oh. May siyang caramel. Dito kami ngayon sa grizzly bear habitat kung saan natin nakita mga grizzly bears kanina. Pero ngayon kaya tayo bumalik kasi may ranger talks. Similar nung owl talk, I think. So, represent nila kung paano nila nakita si Grinder and si Kula. Ayun si Grinder, oh. Ay, amoy-amoy. Hintay tayo kasi may 15 minutes pa before mag-start yung ranger talks. Their forearm claws can grow up to 8 to 12 centimeter in length. So that hump is full of the muscles, gives strength to their forearms, and they do a lot of digging in the wild. They can dig out the roots from the trees. That's why they are sometimes called as the nature's gardener. After ng grizzly talk, ito, nalakad kami papunta sa ice ski na gondola. Kasama siya sa entrance ticket dito. So, complimentary siya. 15-minute ride pa akyat. So, piling ko may time pa naman kami kasi 1:10 PM pa lang ngayon. 2 PM yung kitaan sa may exit. So, tara! So, ito. 15-minute pa akyat and 15 minutes na pababa. Feeling ko iikot lang kami ni Yosh. Hindi na kami bababa dito. Feeling ko mas okay to kung winter. Feeling ko lang naman. Ayun, tignan yung sa harap namin. Ganda.
tumigil kami. Bakit? Hala, tumigil. Tumigil kami dito. Ba't tayo nag-stop? Hala, nanginginig yung tuhod ko hanggang puwet. Nanginginig. Hala. Ay. A few moments later. Yan. Umadon na uli. Ano ba na ako doon ah? So yun guys. Mas pinili namin yung mag-group tour na lang. Mag-join kami. Kasi parang mas less hassle. Kasi may susundo na sa hotel. Tapos hindi na namin kailangan i-worry pa yung pagbili ng ticket, yung transpo, etc. Kasi Yosh, magkano yung group tour na to? Mga $180. Nasa mga 10,000 to 11,000. Mga ganun. Pero sabihin natin parang mahal 10,000. Tatlo kasi yung stops, tapos bawat isa mahal talaga yung entrance fee. So parang maintindihan mo kung bakit mahal yung tour. Actually sulit na siya kasi kunwari dito pa lang sa Grouse Mountain ang entrance fee is $80 or around 3,500 pesos. 3,500 agad yun, one stop pa lang. Tapos may bayad din na separate yung Capilano Suspension Bridge na halos ganun din yung bayad. So pag sinuma mo, parang pwede naman na nga. Parang may sense naman kung bakit siya ganun yung kamahal yung tour. Pero kung i-DIY na siya, okay din naman siya. Kaso nga lang, hassle of buying tickets, yung Papunta dito, yung transpo ninyo. Yun, medyo yun yung ano dun. Kakain ng oras nyo din. Kasi if you're planning to DIY this na 3 stop, I think abutin kayo from umaga talagang hanggang gabi. So yun. Okay, nagde-decide kami ngayon kung bababa kami o hindi. Feeling ko bababa ba tayo? Ay, Last hindi chance. kasi parang yun din yung view. Yung view nila is yung view natin. Oo. Wala na. Ay wait, may malaking windmill. Time check. 1:55 PM. So, sakto lang. We have 5 minutes para makapunta ng gondola. And I think aabot naman. So, because Nadaanan na naman yung mga totem poles. Kaya, ito na. Abot kami. Ayan, kita ko na siya. Dito na kami sa Capilano Suspension Bridge. So pipila muna kami para makapunta. So ito yung pila.
walang proper lunch. Chips and juice na muna tayo. So, spend lang tayo ng mga 10 minutes para kumain. Then, tuloy na tayo sa ating tour. Nova. Nova chips. Aside sa suspension bridge, meron din mga treetop adventure dito. Treetop adventure parang suspension bridge naman siya built siya sa mga puno, tapos naka-suspend yung bridge, tapos yung pinaka-haligi or foundation is yung mga malalaking trunk ng puno dito. Kaya tara, akyatin natin. Walking dito sa Capilano Suspension Bridge. Sama ko si Yosh. Kita natin yung mga salmon na tumatalon. So, ito pala pinuntahan natin, hatchery siya. So, ang ginagawa dito, yung mga hatchlings ng mga salmon, inaalagaan nila dito until ready na sila or healthy na sila to go back to the wild. Kasi ang life cycle ng mga salmon, umakyat talaga sila ng river papunta dito sa spawning area nila. And then, dito sila mangingitlog or magkakaroon ng mga babies, and then after nun mamamatay na sila kasi they consume all their energy para makapag-breed and makapagparami dito sa area. Then pagkapanganak, pag malaki na ulit, babalik na sila ulit ng downstream. So, yeah. Yung last na pinunta natin is doon nakalagay yung mga parang mga juvenile na mga salmon. Tapos, puno ng algae yung tank kaya hindi sila kita. Pero ang dami nilang swim. Hindi lang kita sa camera. Pero ang dami nilang swim. So yun, temperature control din yung environment doon. Tapos, yun, yung mga salmon doon, naya lang doon yung mga salmon para kumain. Then later, i-release sila sa wild. And then pagka-release sa wild, sabi ng tour guide, parang 30% lang doon sa mga papakawalan nila ang magsosurvive. Also, very important sa ecosystem dito yung mga salmon. Kasi yung mga namamatay na salmon after nila mag-spawn, after nila mag-give birth,
nagiging food sila for other animals dito. Like yung mga bears, yung mga eagles. Tapos yung mga eagles and bears, dinadrag nila yung mga dead salmon sa land. So, it provides nutrients sa forest. Mga insects, ayan. So, repeat, ganun siya. Ganun yung ecosystem dito. So, ayun. Ito, kabalik na kami from tour and worth it naman siya. Mahal lang siya na slide compared sa DIY. Pero, binabayaran mo din kasi doon yung convenience mo. Di ba, Yosh? Hindi, tsaka mahal talaga yung entrance fee. Yun. Tsaka mahal talaga yung entrance fee, guys. Na-explain naman ni Yosh kanina, talagang mahal siya. Kumbaga yung price differences is yun na lang talaga yung bayad nyo o yun yung kita ng tour company. So, ayun. Pero sulit naman. Kunwari, yung entrance fee ng Grouse Mountain. Pag akyat mo naman sa taas, all access na yun. Makakasakay ka na dun sa chairlift, makakarating ka na dun sa tok-tok, wala ka ng extra bayad. Oo. Makikita mo na yung bear, alam mo yan, yun na yung access mo dun sa gondola, dun sa parang cable car na malaki. So, parang sulit naman. Kahit dun sa yung entrance fee dun sa suspension bridge, hindi lang siya sa bridge. Meron siya mga treetops. Meron siyang cliff walk. Parang All in na. oo. Parang sulit naman siya. Oo, mahal yung entrance fee nila, pero pwede. Tsaka ano talaga, scenic yung mga lugar. So, yung mga stops na yun talagang maganda. So, eto guys, nagdi-dinner na kami dahil lagpas alas 8 na ng gabi. So, kami kakain. Nando's! So, Nando's kami magdi-dinner. Kasi, super nagustuhan namin yung Nando's sa South Africa. Eh, meron din dito. Same siya, actually. Pero, dahil nga nasa Vancouver siya sa ibang lugar, tignan natin kung magkalasa pa rin or may difference na. So yun, siya ng verdict natin sa tour na ginawa natin today. 1, 2, Okay, 1, 2, 3. Worth it!